Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about Hinz theorem and its converse. So ano nga po ba yung Hinz theorem at ano po yung converse ng Hinz theorem? At ano po yung application of Hinz theorem in comparing the angles and sides of two triangles? Papaliwanag ko po yan sa inyo step by step. To start, let's define what is Hinz theorem. Hinz theorem, if two sides of a triangle are congruent to two sides of another triangle and the included angle of the first is larger than the included angle of the second triangle, then the third side of the first triangle is longer than the third side of the second triangle. So what does it mean by Hinz theorem? So ano po yung ibig sabihin ng kanyang definition? Ito po yung kanyang ibig sabihin. Illustrate ko po sa inyo using two triangles. Okay? We have triangle ABC and triangle PQR. Okay, so let us analyze the two triangles. Sa ating triangle ABC, we have one mark here. And also sa triangle PQR, we have another one mark here. So ano pang ibig sabihin ng parehong one mark na yan? So ang ibig sabihin po niyan, the two sides are congruent or equal in measurement. Okay, so side AB is congruent to side PQ. Mula po dito sa mark na yan. Another one, may 2 marks po tayo dito at 2 marks din po sa kabilang triangle. That means that side BC is congruent or equal to side QR. Okay. So, ito pong dalawa, congruent. How about the angle? Included angle. So, bakit po niya sinabing included angle? So, ito pong angle B and angle Q are included angle kasi po, ito pong dalawang sides na ito ang tinutukoy natin. And then, pag kinuha natin yung gitnang angle, ang tawag po dyan, included angle. Gawin din po dito sa kabila. So, angle B and angle Q are included angle. So, mula po dito sa given na congruent sides and then the included angle ay makakapag uh, define po tayo o makapagbigay tayo ng conclusion na yung side AC is longer than side PR. So ayon sa definition ng Hinz theorem, kapag pareho yung dalawang sides ng triangle equal, corresponding sides, and yung included angle, yung isa ay mas malaki, yung isa ay mas maiksi, and then, yung mas malaking angle, yung opposite niya o yung third side ay mas mahaba kaysa yung opposite ng mas maliit na angle sa second triangle. Kaya ito pong side AC ay mas mahaba kaysa side PR. Kasi mas malaki po yung angle B, 100 degrees, kaysa sa angle Q, 85 degrees. Okay, so here in a statement, measurement of angle B is greater than the measurement of angle Q, then AC or side AC is longer than side PR. So ang symbol po na var sa taas, that means side AC. Okay, this is side PR. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng Hinz theorem. How about the converse of Hinz theorem? So ano po ang ibig sabihin ng converse? So pag sinabi po natin converse, ay yung pong opposite ng Hinz theorem. So ano po yung kabaliktaran ng Hinz theorem? Ito po yon. If two sides of one triangle are congruent to two sides of another triangle, and the third sides are not congruent, then the larger included angle is opposite of the longer third side. So, to illustrate the converse of Hinz theorem, ito po yun. So, we have triangles ABC and PQR. Again, we have two sides are congruent. Side AB is congruent to side PQ, and side BC is congruent to side QR by mark. Ano po? Kasi 1 mark, 2 marks, 2 marks here. At meron po tayong given here. Side AC is 11 cm and side PR is 8 cm. So by using the converse of Hinz theorem, kanina po, yung angle B ay mas malaki kaysa angle Q,
Kaya mas mahaba po yung AC kaysa PR. Ngayon naman po, i-co-converse po natin. Babaltarin po natin. Ang given naman po yung third side pareho. So yung third side po sa first triangle ay 11 cm, sa second triangle po ay 8 cm. So therefore, mas mahaba po yung AC kaysa yung PR mula po dun sa kanyang measurement. So yung converse po nito, makakapag-conclude tayo na ito pong angle B, okay, lalagyan ko po ng mark, itong angle B ay mas malaki ang measurement kaysa dito sa angle Q. So yun po yung kanyang converse or kabaltaran ng Hinz theorem. Okay? Here in statement, AC is longer than PR. Here, AC is longer than PR by measurement. Then, the measurement of angle B here is greater than the measurement of angle Q. Okay, this one. So, yun po yung converse. Okay? So, yung Hinz theorem, ulitin natin as a review. Kapag mas malaki yung angle, mas mahaba yung side. Okay? Kapag mas maliit yung angle, mas maliit din yung side. Ang converse naman po niya, kapag mas mahaba yung side, mas malaki yung angle. Pag mas maliit yung side, mas maliit yung angle. Okay? So, yun po yung converse of Hinz theorem. Okay, so let's try to apply the Hinz theorem in some examples. So we have example A, which side is longer, BC or PC? Okay, so this is the given two triangles. So yung two triangles ay magkadikit. So we have triangle ABC, ito po yung upper triangle, and we have another triangle, triangle APC. At meron po tayong mark here. Ito pong mark 1 at ito po ay another mark na 1. So here that means AB is congruent to AP. Ibig sabihin, magkasing haba po yung measurement. Okay. And another given, we have this angle 45 degrees. Angle BAC is 45 degrees and another angle here 80 degrees. Okay, ito po yung angle CAP. This is 80 degrees. Now, ang question po niya ay, which is longer or which side is longer? BC or PC? Ito po yung BC. Okay, lagyan ko po ng markings. Ito po yung BC at ito po yung PC. Okay, ito pong lagyan ko ng mark na dalawa. So ano daw po yung mas mahaba? So by picture, by figure, kita po natin kaagad na mas mahaba po yung PC. Di ba po? But how about kung medyo konti lang yung difference, hindi natin kita kaagad kung alin dito ang mas mahaba. So i-apply po natin yung Hinz theorem. Okay, so here sa ating given, yung side AB at side AP are congruent. So in symbol, side AB is congruent to side AP. Okay, this one. Another one side, kasi dapat sa Hinz theorem, dalawa pong sides ang dapat na congruent. So, itong dalawa, alin pa po dito ang magkapareho po? Maliban sa AB at AP, alin pa ang magkasing haba? So, syempre, ito pong nasa gitna kasi magkapatong. So, side AC, side ng triangle na nasa taas, at another side AC, side po ng triangle na nandito sa baba. Okay, so here, AC is congruent to AC or side AC is congruent to side AC. Bakit po dalawang side AC? Again, side AC ng triangle ABC po at side AC ng triangle APC. Kaya po, congruent po sila kasi magkapatong po yan. Kahit po walang nakalagay na markings. Ano po? Kasi magkapatong na po yan sila. So, dalawa pong sides ng triangle are congruent. Now, angle CAP, alin po yung angle CAP? Bakit po tatlong letters ang ginamit ko? So, ito po kasing angle CAP. Okay, ano tawag nakalagay po dito? CAP, ito po, CAP. Okay, this angle, lagyan ko po ng marking. Ito po yung angle CAP. At another one, angle BAC. Asan po yung BAC? Okay, this angle. Ito pong may dalawang given. Ito po yon. So, given here that CAP, ito po ay 80 degrees. So, greater than BAC 45 degrees. So, mas malaki po yung 80 degrees kaysa 45 degrees. Then, we can conclude that here, PC is longer than BC or side PC is longer than side BC.
So, ito po yung side PC, longer than side BC. Why? Again, kasi mas malaki po yung measurement ng angle, included angle, 80 degrees at yung isa po ay 45 degrees. So, side PC is longer than side BC. Okay, so how about this example B? Which angle is larger? Angle AMT or angle MTH? So, based sa ating figure, hanapin po natin yung dalawang angles na yan. Unahin natin yung angle AMT. So, we have AMT. Okay, this angle. Lagyan ko po ng marking. Okay, that is angle AMT. Another angle, MTH. So, saan po yung MTH? So, we have here MTH. Okay, this angle po. So, lagyan ko ng marking. Okay, so, based daw po dito sa ating figure, alin ang mas malaking angle? Ito pong angle M or ito pong angle T na ito. Okay, pag-aralan po natin yung ating figure. So, ayon po sa Hinds theorem, dapat may dalawang sides na congruent. Okay, meron po tayong isang marking dito. AM, may isang mark. And side TH, may isang mark. Ibig sabihin, silang dalawa po ay congruent. Okay, so lagay po natin dito. So, we have AM is congruent to TH. Okay, this one. Another congruent sides ay MT and MT. So, bakit po dalawang MT? So, ito pong MT na ito ay side ng upper triangle at ito rin pong MT na ito ay side din ng lower triangle. Kaya, MT is congruent to MT. Okay, so dalawa na po yung sides na congruent. Now, hindi po included angle ang given, kundi yung third sides ng triangle. So, ito pong side AT is 30 cm and side MH ay 25 cm. So, ito po yung converse ng Hinds theorem. So, baliktad po. Ang given po ay sides. Ang aalamin po natin yung angle kung alin ang ang aalamin po natin ay yung angle kung alin po ang mas malaking angle. Ano po? Ang given po ay yung third side. So, sa converse ng Hinds theorem, ano po ang mas malaki? So, AT ay 30 cm at MH ay 25 cm. Alin po ang mas malaki? Angle M or angle T here? Okay? So, that means, since mas mahaba po yung AT, 30 cm, kaysa yung MH, 25 cm, makapag-conclude po tayo na ito pong angle M ay mas malaki kaysa po itong angle T. Okay? So, lagay po natin dito. Angle AMT, okay, this one, is larger than angle MTH, okay, this angle. Okay? Okay, for example C, we have use the Hinds theorem to complete the following pair of sides and angles using is less than symbol, is greater than symbol, or is equal symbol. Okay, so we have number 1, side AC is blank, side PQ. Ito po yung ating figure. And for number 2, i-compare po natin yung angle 1 and angle 2 based po sa ating figure. And for number 3, we are going to compare the angles 1 and 2 based from the figure. At for number 4, compare po natin yung dalawang sides, AS and SK, mula po dito sa figure na ito. So, lalagyan lang po natin ng inequality symbol. Okay? Okay, so let's start for number 1. So, AC is blank PQ. So, mula po dito sa ating figure, so we have triangle ABC and triangle PRQ or PQR. Pareho lang po yun. So, mayroon po tayong dalawang markings. AB and PR are, we have one mark here. Ibig sabihin sila po ay congruent. And we have BC is congruent to RQ or QR kasi dalawa po yung markings nila. That means they are congruent. At yung included angle dito ay angle B is 100 degrees, angle R is 105 degrees. Okay, so mula po dito sa ating question, AC is blank PQ. Asan po yung AC? Okay, this one. AC and then PQ, ito po. Alin po ang mas mahaba? Okay, or mula po dito sa statement, AC is blank PQ. So, AC is blank PQ. Okay, so mula po sa Hinds theorem, may dalawang parehong sides na congruent. Kung alin po yung mas malaking angle, yung third side po ay mas mahaba. Okay, so 105
Ibig sabihin, mas mahaba po itong PQ. Ito po ay 100 lang, yung side B, angle B 100 lang, so mas maiksi po itong side AC. Since AC po yung unang nabanggit, AC is blank PQ. So yung AC ay mas maiksi kaysa side PQ. Tama po ba? Ang side AC ay mas maiksi kaysa side PQ. Kaya ilalagay po natin ay is less than. Okay? Take note of the given kung alin po ang mauna. Pag nauna po ay PQ, greater than ilalagay. Ano po? Kasi mas malaki po yung yung PQ. Ngayon, AC po ang unang nabanggit. Since mas maliit yung AC kaysa sa side PQ, kaya ilagay po natin ay is less than. Para pag binasa po natin ito, side AC is less than side PQ. Okay? Okay, for number 2, we have angle 1 is blank angle 2. So ito po yung ating given two triangles. So wala na pong pangalan yung dalawang triangle pero may measurement. Ito pong side na ito ay 10 cm at itong side na ito ay 10 cm. Ito pong dalawa po yung triangle na compare natin. So ito po ay pareho po ang measurement, congruent kasi may markings. Ito rin po, congruent po kasi may markings. Okay? Or congruent po kasi magkapatong yung dalawang sides. Okay? Ang i-compare natin, angle 1 and angle 2. Okay, alin po ang mas mahaba? Mas malaking angle? Angle 1, ang opposite niya ay 10 cm or angle 2, ang opposite po niya ay 10 cm. So ano po ang conclusion natin? May mas malaki or pareho po ang measurement? Okay, so ang conclusion po natin dito, since pareho po yung kanilang opposite o yung kanilang third side sa triangle, pareho po ang measurement na 10 cm, ibig sabihin itong dalawang angles na ito, 1 and 2 are also congruent. So ibig sabihin, ang ilalagay po natin ay equal or congruent in measurement. Okay, so angle 1, kung ano measurement niya, gawin din ang measurement ng angle 2. Kasi, again, inuulit ko, opposite po o yung opposite po nilang side ay pareho ang measurement. Okay, so how about this number 3 example? Angle 1 and angle 2. Iko-compare daw po natin. Ito po yung angle 1, ito po yung angle 2. Notice here, wala pong angle na given pero mayroon po tayong box dito. So ano pong ibig sabihin ng box po dito sa gilid? That means these are right triangles. Pag sinabi nating right angle rather, right angle. So pareho po silang right triangles. Ano pong ibig sabihin ng right angle? Ano pong measurement niya? Siya po ay 90 degrees. So pareho po silang 90 degrees equal. Okay? And yung isa po ay ito pong side na ito ay pareho po sa side na iyan. And then this side is 7 and this side is 8. Now, what is our conclusion mula po dito sa dalawang triangles na ito, 1 and 2? Okay? Alin po ang mas malaki? Kasi may mas malaki po diyan kasi ito pong opposite na side ng angle 1 ay 7 at opposite na side ng angle 2 ay 8. So alin po ang mas malaki? 2 or 1? Mas malaki po yung 2. Ano po? Kasi ang opposite niya ay 8, mas mahaba kaysa yung opposite ng 1 na 7. Since 2 po ang nakalagay diyan, nasabi po natin na yung 2 ay greater than 1, so ilagay po natin ditong symbol ay is greater than kasi nauna pong ginanggit yung 2. Okay, so here, angle 2 is greater than angle 1. Okay, so how about po this number 4? AS is blank SK. So ito po yung AS, ito po yung SK. So alin po ang mas malaki? AS or SK? So again, AS po ang unang nabanggit dito. So mas mahaba ba yung AS kaysa SK or mas maiksi yung AS kaysa SK? So here, congruent po itong dalawang side, AM, MK, at congruent po itong MS, pareho po nilang side. Titingnan lang po natin yung angle. So 99, ito po ay 95. Okay? So alin pang mas malaki? AS or SK? So of course, mas malaki po tong AS kasi mas malaki po yung included angle, 99 degrees. Ito po ay 95 degrees. So here, AS ang unang nabanggit. AS is greater than SK. Okay? Okay, so how about this example D? Use the figure below to match the conclusion on the right with the given information. Okay, so here,
ito po yung ating information at pipiliin po natin dito sa second column kung ano po yung conclusion natin. So letters only, we have A, B, C, D. Ito po yung ating number 1. So yung una po nating information. BC is equal to DC dito po sa ating figure. So lagyan po natin ng mark ha. BC, asan po yung BC? Okay, this one. Lagyan ko po ng mark. Isang mark lang po yan. Okay? And BC is equal to DC. Asan po yung DC? Okay, this one. Lagyan ko po ng mark DC. Okay. So pareho po sila. Another one, angle 1 is greater than angle 2. So ito po yung angle 1, ito po yung angle 2. Okay, lagyan ko po ng marking. Yung angle 1, lalagyan ko po ng isang mark at yung angle 2, dalawa po. Ang ibig sabihin po niyan muna ay ito pong isa ay mas malaki, ito pong dalawang mark ay mas maliit ang measurement. Now, mula po dito sa markings na yan, alin po dito sa ABCD ang conclusion po natin? Okay? So mula po sa Hinge theorem, dalawa na po yung sides ang congruent ng angle 1 at angle 2 at ito pong side na ito ay congruent din sa pagitan ng angle 1 and angle 2. So here, ang pwede po nating i-conclusion mula po sa Hinge theorem ay yung opposite po na side ng angle 1 at angle 2. Okay, so yung angle 1, ang opposite po niya ay side EB at yung angle 2, ang opposite po niya ito side ED. So meron po bang EB at ED dito sa ating ABCD? Okay, meron po itong letter C. So EB is greater than ED. EB is greater than ED. Tama po ba? Mula po dito sa markings. Ito po yung dalawang triangle na i-compare natin. Okay? So again, BC congruent to DC. Okay, isang sides ang congruent and another one, ito pong side ay congruent din. So dalawang triangle, okay? Since sabi po niya angle 1 is greater than angle 2, then EB is greater than ED. Okay? So ito pong letter C. So ang sagot po natin sa first information ay letter C. Okay, so how about po sa second information? EB is greater than ED. Ito po, asan po yung EB? EB is greater than ED. Okay. So lagyan ko po ng marking. Yung isang mark po ay mas mahaba. Yung dalawa pong mark ay mas maiksi. Yun po muna ang pagtandaan natin. So EB is greater than ED. Okay, this one. Now, AB is equal to AD. Saan po yung AB? Ito po. AB is equal to AD. Okay, this one. So pareho po ang measurement. So lagyan ko po ng check sa pareho ang measurement. Yan. Okay, so the same measurement po ito. So ano po yung magiging conclusion po natin mula po sa markings na iyan? Okay? So ano po ba yung tinutukoy natin na triangle? Ito po ay side ang given. Ito po ay side markings congruent. Ibig sabihin, ito pong dalawang triangle na ito ang tinutukoy natin. So, here, since ito pong AD at AB ay congruent in measurement, ito rin pong AE at AE din sa pangalawang triangle ay congruent din. Then, ang i-compare po natin, ito pong 8 and 9, angle 8 and 9. Kasi may compare po natin yung angle 8 and 9 kasi ito pong given dito, ito pong AB ay mas malaki kaysa yung side ED na ito. So ano pong conclusion natin? Alin po ang mas malaking angle? 8 or 9? So mas malaki po yung 8, mas maliit yung 9. Ano po? Kasi mas mahaba po itong EB kaysa itong ED. Okay? So 8, angle 8 is greater than angle 9. Meron po ba? Okay, meron po. Angle 8 is greater than angle 9. So our conclusion for information or statement number 2 is letter D. Okay, so about this information number 3? Angle 10 is greater than angle 4. So ito po yung angle 10. Lagyan ko po ng markings. Angle 10 is greater than angle 4. Of course, sa figure pa lang po, mas malaki yung angle 10 kaysa angle 4. Okay? Next, AE is equal to CE. AE, okay, this one. AE is equal to
CE or EC. Okay, this one. Lagyan ko po ng markings. Okay, tag-isang markings. Sila po ay congruent. Okay, now, ano po yung conclusion natin sa dalawang sa statement na ito? So ano pong tutukuyin natin ditong triangles? Ito pong triangle na ito at ito pong triangle na ito ang i-compare po natin. Bakit po? Ito pong ED ay congruent din. Ito pong ED ay side ng triangle na ito at itong ED rin na ito ay side din po ng triangle na yan. Since congruent po itong dalawang sides na ito, AE at EC, at congruent po itong ED at ED din, and then mas malaki po itong angle 10 kaysa angle 4. Ang conclusion po natin, ito po yung kanilang third side. Ano po? So, AD and DC. So, we conclude that AD is greater than DC. Meron po ba? Okay, letter A po. AD is greater than DC. Okay? So, ang conclusion po natin ay ito pong letter A. Okay? Okay, so how about this for last information? BC is equal to CD. Asan po yung BC natin? Ito po yung BC is equal to CD. Okay, congruent. Again, lagyan ko ng mark. So, BC is congruent to CD. Another one, AB is congruent to AD. So, AB, okay, this one is congruent to AD. Okay, this one. Lagyan ko po ng marking. Since meron na pong isang mark, dalawang mark na po ang gagamitin natin. Okay? Okay, ito po yung ating marking. So, BC is congruent to CD and AB is congruent to AD. So, mula po dito sa markings natin, ano po yung conclusion natin? Since ito po ay congruent, ito po ay congruent, ang tinutukoy po nating triangle ngayon ay itong triangle na ito. Okay, itong triangle. Ito din po isang triangle. Okay? Kaya ang hindi na po nabanggit dyan ay ito pong letter B. Angle 6 plus angle 7. Alin po yan? So ito pong included angle. Angle 6 plus angle 7. Since kapareho po sila, kapareho, is equal to angle 11 and angle 3 or angle 3 plus angle 11. So, equal po ang measurement niyan sila. Ano po, kapag ganyan po yung figure. Okay, lagyan ko po ng markings ito po. So, ito pong angle na ito at ito pong angle na ito ay magkapareho po ang sukat kapag ganyan po yung ating figure na congruent po itong apat na sides na ito. Okay? Another example, example E, use the Hinz theorem or its converse and properties of triangles to write and solve an inequality to describe a restriction on the value of x. So, saan po ba yung value ng x? So, ito po yung ating figure. So, two triangles. Okay? Ito pong dalawang triangle above and below. So, ang measurement po nito ay 6. Ito rin po ay 6. So, sila po ay congruent. Ito po ay 65 degrees, this angle, and this angle is 70 degrees. Ito pong side na ito ay 7, ito pong side na ito ay x. So, ito pong x, ano raw po yung possible value ng x? Okay, so alin po ang mas mahabang side? Ito po bang side x or ito pong side 7? Mula po dito sa ating figure. So, 65, itong angle, ito po ay 70. Ano mas mahaba po? 7 or x? Of course, mas mahaba po ang x kasi ang angle po ay 70. So, mas maliit po yung ito pong side na may 7 ang measurement kasi ang opposite po niya ay 65. So, ano po yung possible value ng x? Okay? So, since mas mahaba po kaysa sa 7, itong x na ito, lagay po natin x is greater than 7. Okay? That means, yung value ng x po dito ay mas malaki po sa 7 ang measurement niya. Bakit po? Kasi mas malaki po yung angle dito, 70 degrees. Okay? So, pwedeng possible na value ng x ay 8, 9, 10, 11, 12, and so on. Okay? Okay, so how about this example D? Problem solving. Solve the problem using the concept of Hinz theorem. So, ito po yung ating problem 1. Two groups of bikers leave the same camp heading in opposite directions. Each group travels 3 miles, then changes direction and travels
2.5 miles. So, ibig sabihin yung dalawang group, pareho lang po yung tinakbo. So, 3 miles. And then, mag-change po ng direction. Magiging 2.5 miles na lang po yung pangalawang direction nila. Group A starts due east and then turns 45 degrees toward north. And Group B starts due west and then turns 40 degrees toward south. Which group is farther from camp? Ibig sabihin, alin daw pong grupo ang mas malayo doon sa camp mula po dito sa ating statement or problem. Okay, so mahirap pong sagutin yung question na wala pong illustration. Kailangan illustrate po natin yung problem. Okay, sulitin po natin ha. Two groups of bikers leave the same camp heading in opposite directions. Ibig sabihin, kailangan po natin yung camp. For example, ito po yung ating camp. At yung dalawang bikers ay may pupuntahan sa dalawang direction, opposite direction. So, maglalagay po tayo ng direction dun sa ating illustration. Always po pag nakaharap po tayo sa plane, ang sa taas po ay north, sa baba po ay south. And then, always po yung nasa left ay west, and yung nasa right ay east. Okay, so here, opposite direction daw po ang pupuntahan ng dalawang grupo ng bikers. Ano po? So, pag nag-travel po sila, sa unang way po nila ay 3 miles pareho at mag-change po sila ng direction and travel 2.5 miles. So, sa pangalawang direction po nila ay pareho na naman pong 2.5 miles. Okay, yun nga lang, may pagkakaiba po sa kanilang degrees kung ano po yung degrees ng pag-turn po nila ng direction. Okay, unahin po natin itong Group A. Group A starts due east. So, ito po yung east. Ito po, papunta yung Group A. Okay? Or Group A, papuntang east. And then, turns 45 degrees toward north. So, saan po yung north? Ito, papunta po yung Group A sa east. Saan po yung north? Pataas or pababa? So, sa taas po yung north. So, papunta po yung north yan. And then, ang kanilang pong degree ay 45 degrees. So, here, 45 degrees. Okay? So, here, sa unang line nila, sa unang direction nila ay 3 miles at sa pangalawang direction, pag nagbago ng direction, 2.5 miles. Ito po yan. Okay. How about Group B? Group B starts due west. Okay, pa-west po yung ating Group B. Papunta naman po dito sa opposite direction. And then, sabi po niya ay turns 40 degrees toward south. So ito po, pababa po sila kasi andito po yung south. Okay? At ang angle po ay 40 degrees. So ilagay po natin 40 degrees. Again, the same po na yung first direction ay 3 miles at yung second direction ay 2.5 miles. So mula po dito sa ating drawing, okay? Applying the Hinds theorem, alin po dito ang mas malayo dito po sa camp? Is it Group A? Ito na po yung dulo ng Group A. At ito naman po yung Group B. Ito po yung dulo ng Group B. Alin po ang mas malayo? Group A or Group B? Okay, mula po dito sa ating figure, applying the Hinds theorem, pareho po itong 3. So, equal po itong sides na ito. At ito rin pong side na ito ay equal, pareho pong 2.5. Congruent po sila. Ngayon, yung angle po, ito pong angle ay 45 degrees at ito po ay 40 degrees. Ngayon, alin po ang mas mahaba pag naglagay po tayo ng side? For example, maglagay po ako ng side. Okay, ito at ito po yung isa. So, mula po sa dalawang sides na ito ng triangle, itong dalawang triangle, alin po ang mas mahaba? Itong side o ito pong side na ito? Okay, so mas mahaba po ito. Ang opposite po niya ay 45 degrees. So, mas maiksi po ito kasi ang opposite po niya ay 40 degrees. So, alin ang mas malayo? Group A or Group B? Ang mas malayo po ay Group A po yan. Okay, so lagay po natin dito. Group A is far from the camp. Okay? Okay, to end up the lesson, I want you to give this activity. So, try po ninyong sagutan. Solve the problem using the concept of Hinds theorem. Ito po ay problem solving. So, try to read the problem, analyze, and then illustrate po ninyo or i-drawing po ninyo yung problem. Okay? At pwede po ninyong i-comment yung inyong sagot po sa comment
section. Okay? Salamat sa panonood mga anak. I hope that you learned the lesson from this video.